Nasa linya ngayon, ito pong si Ginoong Paulo Sawi, ang Science Research Analyst po ng PHIVOLCS sa malakas pong pagyanig dyan sa Davao Region at mukha daw po merong tsunami warning. Hello Paulo, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa ating tagapakinig po. O sige, ano ang ating ulat? Saan ang epicenter ng lindol? Ano ang kanyang magnitude at intensity? At yung tsunami warning, please go ahead. Okay po. So may nangyari lindol po. Ang epicenter niya po is sa Malapatan, Sarangani po. Ang oras po is kaninang 7:37 ng umaga po. Then ang magnitude niya po is malakas po 7.0. Then ang lalim po is 10 kilometers po. So sa ngayon po, ang nakita namin pinakamataas na intensity ay intensity 7 sa Coronadal City, pero expect po na madami pa pong intensity. So sa EQ Info 1 po namin, yung Coronadal City lang po muna in-include po namin kasi madami pong intensity. Then kasabay din po nito, nag-release po kami ng tsunami warning po sa lindol na to. So sa tsunami warning po, ito po yung mga probinsya na binigyan po namin ng in-advisean po namin: Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, at saka South Cotabato po. Okay, go ahead. Malapatan, south of Malapatan, Sarangani po. Sarangani Province. Ang recorded mismo ng PHIVOLCS, ano ang kanyang magnitude sa inyong sa inyong mga gamit, sa inyong equipment? Ngayon po, ang automatic solution po namin is 7.0 yung Okay. magnitude niya po. So ang kanyang intensity mas malakas, no? Yes po, sir. Sa ngayon po, ang pinakamataas po na intensity is intensity 7 sa Coronadal City po. Pero may mga nakita din po kami mga intensity 6, intensity 8, sorry. Pero kailangan po namin i-verify po kung intensity 8 po talaga yung na-record dun na intensity sa lugar na yun. Oo. Saan ang gagaling ito? Anong cause nito? Ngayon, sir, tinitignan po namin, una namin naisip is trench-related, yung Cotabato Trench. But pag tinignan po namin yung lalim niya po is 10 kilometers lang po, so medyo mababaw. So ngayon, wala pa po kaming final say kung ano po yung generator po nung lindol po na to. Sa Davao de Oro, sa Davao City, meron na ba kayong record dyan kung gaano kalakas ito? Intensity, sir, hindi pa po namin na-verify po kung ano yung intensity na naramdaman sa Davao City po, sir. Pero tingin po namin naramdam po yan sa Davao City po. Oo nga, kasi itong aming pinanggagalingan din ng mga informasyon na aming nakalap. Again, pakipaliwanag lang, Paulo, ano ang kaibahan ng magnitude sa intensity? Okay po. So ang magnitude po is yung lakas po ng lindol. So nakikita po namin yan, bali may waveform po or yung mga earthquake waveform. From that po, pwede po namin masukat or malaman kung gaano kalakas si lindol. Yun po ang magnitude or yung enerhiya niya po. Then ang intensity naman po, kung ano po yung epekto niya sa atin po. Kunyari, paano po natin siya naramdaman, tapos kung may mga damage po ba, yun po yung intensity po. Kumbaga, yung magnitude, ito yung enerhiya Tama na created, produced nitong movement sa ilalim ng lupa. Tama po. And then yung intensity, kung ano ang naramdaman ng mga tao doon sa ibabaw ng lupa. Opo. Kumbaga po, yung epekto niya po. Okay. Again, itong tsunami warning ninyo, Paolo, please, sa mga lugar na tabing dagat ito, pakiulit lang. Tama po, opo. Bali yung mga coastal area po ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, at South Cotabato po. Bali yung mga coastal area po ng mga nabanggit po na probinsya po. Alright. At itong tsunami warning ninyo, saan supposed to be manggagaling ang waves nito? Anong particular na sea? Bali po dito, kapag tinignan po natin yung Cotabato part po na dagat po, doon po manggagaling po yung mga tsunami waves po. O sige, mga ilang minuto o oras man ang hihintayin, kumbaga, para masabi natin at ma-lift na yung tsunami warning, Paulo? Sa ngayon po, base po sa tsunami information po namin, ang pinakamatagal po na dating ng tsunami is hanggang 9:37 AM po. Pero ina-advisean po namin yung mga tao po sa coastal area po,
hangga't hindi po kami nagre-release ng tsunami cancellation is Mm. wag po muna sanang bumalik po dun hangga't wala pa pong advice si VBOX po. Okay. Yang magnitude 7 na yan, ano ang expectation ng PHIVOLCS dyan sa mga damage na maaaring iwan sa infrastructure at kabahayan? Okay po. So ayun nga po, base sa intensity 7 po or intensity 8, so may mga posibleng landslide po dyan, tapos may mga posibleng damages po sa mga ating kabahayan po or sa mga infrastructure, especially po yung mga substandard po ng mga buildings po. So kumbaga ito ang mga posibilidad magkaroon po ng danyo sa mga infrastructure at Tama po. mga kabahayan. Yung mga aftershock nito, inaasahan natin na malalakas din ito. Yes po sir. Yun po, may inaasahan tayong aftershock. Then yung lakas po is usually po expected po natin 1 degree lower sa sa main shock po, which is 7. So on 1 degree lower around 6 po. Pero expected lang naman po, yun yung parang may equation po kasi na sinusunod. Ganun po yung posibleng pinakamataas na aftershock na po na magnitude. Oo. Ano ang advice ninyo sa mga lugar na nakaramdam ng malakas na pagyanig sa usapin ng pagbabalik nila sa kanilang mga buildings o mga bahay? Okay po. So kapag ganun po, kapag may napansin po silang mga damages po sa mga gusali or bahay po nila, mas maigi po na ipasuri po muna nila ito sa kanilang mga municipal engineer po bago po sila bumalik para masigurado po yung kaligtasan po nila. Okay. Anong oras makapagbibigay ng eksakto na measurement ang PHIVOLCS dito sa pagyanig na ito? Actually, ngayon po, kino-compute na po or sinusukat na po yung measurement po ng tsunami height po ngayon. Mga within a few hours po or minutes po, maglalabas na po siguro ng tsunami height po. Oo. Ito ay, ang binabanggit ninyo, Malapatan, Sarangani, kalupaan ang pinanggalingan nito, hindi dagat? Actually, pag chinek po natin sa mapa po, nasa loob po siya ng bay po. Hindi lang po ako familiar kung anong tawag po sa bay po na yun, pero yung bay po ng Sarangani po. Okay, so sa ilalim ng karagatan pa rin ito? Yes po, tama po. Pero hindi patukoy kung anong trench ang pinanggagalingan nito? Or anong generator po. Ano yung generator? Apo. Okay, pero di ba mayroon kayong classification dyan kung yan ay tectonic? Tectonic ito? Yes po, tama po sir, tectonic pa rin po ito sir. Alright, sige. So, antabay kami sa magiging official na pahayag ng PHIVOLCS pero hindi natin maitatanggi na ito talaga ay hindi bababa sa 7 magnitude. Apo. Sa ngayon po, pero tinitignan pa rin po namin since yung magnitude 7 po is automatic solution po siya. Ibig sabihin, ito po yung binibigay ng system po namin para makapaglabas po kami ng initial na information po. Okay, sige. Pero pwede pong magbago po ang magnitude po natin, sir. Sige, kami makikipag-ugnayan sa PHIVOLCS sa aming programa para lang sa tamang informasyon. Ang ating babala ngayon sa mga binanggit mo mga lugar kanina nitong si Ginoong Paulo Sawi ng tsunami warning, including po yung warning po sa mga aftershock. Wag agad-agad babalik sa mga bahay at sa mga buildings po yung mga lugar na nakaramdam na malakas sa pagyanig. Paulo. Apo, tama po. Salamat na marami sa iyo, Paulo Sawi. Salamat din po. Thank you. Science Research Analyst po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.